Hello! Kumusta kayong lahat? Andito na naman si Teacher Erning. Tuloy tayo sa ating pag-aaral ng Wikang Kastila. Nandito tayo ngayon sa Lesson 4 o Leksyon 4A, Proper Nouns. Ang tawag ng proper ng nouns sa Espanyol ay substantivos. Ito ang katawagan, kaya kung ma-encounter natin later on ito, alam na ninyo, pag sinabing substantivos, ito ay nouns. Unahin natin ang proper noun. Ano ba ang proper noun? Sa Tagalog, ang proper noun ay mga ginagamit sa pagbibigay ng pangalan ng mga tao, ng siyudad, ng bayan, mga sapa, kabukiran, kadagatan, at marami pang iba. So marami tayong pagkakagamitan yan. Sa ating pagpapatuloy ay malalaman natin ano ba yung mga example o halimbawa ng mga proper nouns. Ito, unahin natin, pangalan ng tao. Kung makikita ninyo, nandito ang pangalang Ana. Ang Ana ay isang tiyak na pangalan. Kapag ka mayroong maraming babae na nakikita kayo, at pag sinabi mong si Ana, tiyak yon. Kaya, kung gagamitan din natin ng article later on, ang proper noun, gamitin natin yung L or on. Sunod, pagbibigay ng pangalan ng lugar katulad ng siyudad ng Maynila. Mayroon pa bang ibang Maynila sa Pilipinas? Wala naman siguro, ano? Kaya pag sinabi nating Manila, sigurado tayo, ang Manila na tinutukoy dyan ay ang capital city ng ating bansa. Kasunod, pangalan ng bansa or country. So binigay ko ditong halimbawa ay ang Philippines. So pag sinabi mong Philippines, wala nang iba. Ito ang ating sariling bansa. Ang kasunod dito, pangalan ng sapa. Halimbawa, katulad ng Rio Grande. Dito sa Mindanao, sa Cotabato, meron tayong Rio Grande de Mindanao. Kung makikita natin, grabe ang impluensya ng mga Kastila, kahit sa pagpapangalan ng mga sapa, ay talagang nandyan nakikita ang kanilang impluensya. Kasunod niyan ay ang pagbibigay pangalan ng mga kabundukan o kahit na bulkan, katulad ng Bulkang Mayon. Pag sinabi nating Mayon, natitiyak natin na ang tinutukoy nating bulkan ay yung nandoon sa parte ng Kabikulan, ang Mayon Volcano o Bulkang Mayon. Ang kasunod naman ay pagbibigay pangalan ng dagat, katulad ng Red Sea. Okay? So, ito ay isang proper noun at alam natin na pag sinabi mong Red Sea, wala nang iba. Ang kasunod ay pagbibigay pangalan ng isang artistic work, katulad ng painting. Pag sinabing Mona Lisa, alam na natin yung trabaho ni Michelangelo. Wala nang iba yan. Okay? So, kasunod, bigyan namang pansin natin ngayon ang mga pronouns. Ang pronoun, yun ang wika sa English ay it takes the place of a noun. Okay? Halimbawa lang sa akin, pag sinabi mong Ireneo, ako yon. At pwede mong sabihin din na he, kasi panlalaki yon. Okay? So, gagamitin natin ngayon ang mga pronouns o pronombres. Halimbawa, okay, ang kahoy. Ang katawagan dito ay arbol. Yan ang salitang Kastila ng kahoy, arbol. Kaya nga, ito ay masculine gender. Ang ginamit natin na article is L. Kaya meron tayong L, arbol. Pangalawa, pagbibigay ng katawagan sa mga hayop. Katulad ng El Perro or dog. Okay? Perro. Bigyan natin ng diin yan, ha? Kasi double R yan. So, perro. Hindi yan perro. Perro. Okay?
Sunod, los nubes or clouds. Los nubes or clouds. Okay? So, pag sinabi nating nubes, marami kasing pangalan ang mga clouds natin sa science, di ba? Sa siyensya. Pero pag sinabi mong nubes, just simply kaulapan lang. Kasunod. Okay? Andito, la mesa. Pag sinabi mong mesa, hindi mo matiyak kung yung sinasabi ko ba, yung malaki, mahaba, matangkad, mababa, ganon. Pula ang kulay, puti ba? Kaya pag sinabing mong lamesa, generic yan. Kasunod. Ito, isda. Ang isda naman ay tinatawag na pes. Pes. Okay? Parang binago lang ng English, sinabing fish. Pero sa wikang Kastila, el pes. Fish. Okay. So, yon sila. Ngayon, puntahan naman natin ngayon ang mga personal pronouns na ginagamit natin na tumutukoy ng mga tao. Sa wikang English, meron tayong first person, second person, third person. Meron din tayong singular at plural. Ganon din sa wikang Kastila. Meron din yan. So, kukunin natin isa-isa yan. Okay. Now, ang unang pronoun o first person ng pronoun na pantao ay yo sa Kastila na ang ibig sabihin ay sa wikang English. Now, ito ay sa singular form. Ang kasunod naman ay ang to. To. Okay? Yan ang wikang Kastila ng singular na you. Okay, makikita natin mamaya, i-distinguish natin doon sa plural na you. Mapapansin natin sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral, itong second person na pronoun na to ay nagbabago-bago ito depende sa pagkakagamit. Palagay ko nadaanan natin sa ibang mga activities natin yan, hindi lang natin napapansin. Kaya lang, ibibigay ko ito sa inyo ng simpleng, hindi ko muna ipapaliwanag yan, pero marami yan. Marami ang pagbabago mangyayari sa to na yan. So, ang to is you sa second person singular. Ang third person naman, makikita na natin dito sa third person, andyan na yung gender. Sa lalaki is L, at saka ang sa babae ay Elia. Now, wag nating ipagkakamali itong L sa article na L. Okay? Kasi dito, ang L dito ay katumbas ng he. Sorry, hindi ko nilagay doon yung he. Okay, ang Elia naman ay she. Okay? So, tatandaan natin yan. Importante yan. Puntahan naman natin ngayon ang plural form. Dito naman sa plural form, ang first person plural, ang tawag dyan ay nosotros or we. Ulitin ko nosotros or we. Yan ang first person sa plural form. Okay, now ang kasunod, second person sa plural, vosotros. Vosotros. Ang nagbago lang dito yung unang letra. Kanina yung una, no, dito, vo. So, vosotros or you. Second person, plural. Pareho lang yan, no? Kasi ang second person kasi singular man or plural, pareho sa English na you. Kaya lang sa Spanish, hindi talaga. Nagbabago yan. Okay? So, sa plural form naman, third person, andyan ang Elios for masculine gender at Elias sa masculine, feminine gender. Pero sa English, yan ay parehong they. So, makikita na